na hangin at mabigat na buhos ng ulan ang hindi nagpatulog sa mga tiga-norte nung naglandfall ang bagyong Emma maghahating gabi ng Biyernes. Kinaumagahan, ito ang tumambad. Niragasa ni Emo ang maraming bahay sa Pangasinan kung saan una itong naglandfall. Isinunod nito ang La Union. Bagsak ang mga poste ng kuryente. Nagtumbahan ang malalaking mga puno. Ngayon lang nakaranas ang probinsya ng signal number 4. Biyernes ng hapon, umuwi ako ng La Union. Una kong pinuntahan ang Baknotan kung saan tinatayang pangalawang beses na naglandfall ang bagyo. Narito po ako sa aming probinsya ng La Union kung saan pangalawang beses na naglandfall ang bagyong Emo. Gabi ng Huwebes hanggang madaling araw ng Biyernes. Katulad din po ng nangyari sa katabing probinsya ng Ilocos Sur. Signal number 4 po ang lakas nito. Pinagsamang malakas na ulan at malakas na hangin na humagupit sa malaking bahagi ng probinsya. Nasa state of calamity ngayon ang lalawigan. Ang syudad ng San Fernando, 59 na mga barangay nito ang napuruhan. So all over the province, especially beginning from Caba, Bawang, San Fernando, San Juan, Baknotan, Balawan, Bangar. Ganito ho yung makikita nyo. Napakaraming punong mga natumba, may mga posting na damage. Nga wala hong kuryente ngayon sa maraming mga lugar. Wala ring supply ng tubig. It's going to take some time bago ho ma-restore siguro yung mga basic facilities. Napakarami pong nakahambalang sa kalsada kasi talagang ang lakas daw ho nung hangin nung naglandfall. Damage yung bahay nila. Ang sila nga naipo-ipo. Alauna yung mesa daw. Parang ipo-ipo daw yung lakas ng hangin. This used to be my playground kasi bahagi po ito ng aking kabataan dito sa siyudad ng San Fernando sa La Union. Sa eskwelahan po yan, dyan ako nag-elementary at high school. Ito po yung aming simbahan, yung St. William's Cathedral. Ito naman pong kinatatayuan ko ngayon ang aming town plaza. So maraming mga espesyal na okasyon sa buhay ko dito nangyari. It's just heartbreaking to see yung mga familiar trees na bahagi po ng nakalipas nasira. Alam niyo, may isang puno rito na meron akong special affinity. Yung Nara tree, doon po sa tapat ng City Hall, survivor ho yun ng tornado na tumama dito sa aming bayan nung ako'y nasa grade 5, kung hindi po nagkakamali. Until now, mabuti hindi siya na pinsala ng bagyo. Pero all the rest of the trees, mga hundreds of years old na mga akasya, all over the province, nagsipag-tumbahan. Naku, pati yung Cafe Esperanza, doon bumibili ang mga auntie ko nung rice cake nila. Wala na damage kasi nadaganan ng natumbang akasya at meron parang poste rin ng kuryente. Yun ang heartbreaking dito eh. Although mabuti na rin walang namatay. Kumusta kayo, Apo? O, dita kami nga gumagatang ti rice cake. Pinakain namin kanina. Kaibigan nila yung may-ari ng Cafe Esperanza. Yung mga cakes daw nila, yun yung binigay nila sa mga tumulong para laki ng damage. Natamaan sila nung napakalaking akasya. Sa dyan natutulog. Sa mismo binagsakan ng akasya, doon siya nakasya. Mabuti na lang mapasya doon sa gilid. So okay siya. Bagmot na road. You can just imagine po, no? Ang laki-laking puno na
natumba. Ganun kalakas yung hangin. Kasla, ipo-ipo ka, no? Parang ipo-ipo. Oo. Buti nandun po kami sa CR. Buti sarado po kami. Pader po kami. Kung hindi kami nakaano, pati kami na dali. Ayan, Atibalay. Ikwento nyo nga lang anong nangyari dito sa lugar ninyo. Ang bahay ni Rowena, pati na ng kanyang mga biyanan. Wasak. Para siguro pag high blood ko kasi ako nagtatalayak ng balay. Oh, dati Tibalayo. Dati natuwang. Igit-igit na ako. Oo. Naggapuan na nga, Jay Danong. Yung baha. Ito doon pa yung madam tinating Drainage. Naggapo siguro dyan nga ato niya. Para raw ipo-ipo yung hangin. Tapos may tubig, ulan pa. Tapos yung tubig din galing dun sa higher places. Umapaw yung creek dito sa tabi nila. Ang mahirap daw, madaling araw nangyari lahat ng ito. Although prepared naman daw sila kasi naririnig naman nila yung balita. Okay naman daw yung asawa niya at saka yung mga anak niya. Medyo sanay din kami dito sa La Union, sa Bagyo. Kasi malapit kami sa dagat. Pero ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kalakas na bagyo. Ito yung importante sa amin na iniwan lang yan namin yung mga documents, mga lupa nila. Mabasa lang lahat, wag lang to. Kasi mahirap. Ito yung isa pang importante sa amin na sinalba ko. Mabait pa si Apo Santino dahil wala rin nangyari sa amin. Sana matulungan kami na maayos tong bahay kahit malit man lang para maiayos namin yung mga gamit namin na iwan. Nagsimula na po tayo ng bagyong Krising. Nagsimula na po tayo ng mga relief operations. Ang probinsya naman ng La Union ay ginagawa ang kanyang kakayahan para makausad mula dito sa bagyong Emo. Sa bayan ng Agno, sa Pangasinan, kung saan unang naglandfall si Emo, malaki rin ang pinsala. Lubog din sa baha ang Kalasyaw at ang Dagupan. Wala yatang probinsya sa buong Luzon na nakaligtas sa kalamidad. Malalim din ang baha sa Bulacan, Bataan at Rizal. Para namang winalis ni Emo ang ilang bahagi ng Ilocos at Cordillera. Bumuho ang mga bundok. Halos dalawang sarado ang Luzon dulot ng magkasunod na bagyong Krising at Emo na pinalalapa ng dagat. Malakas na hangin, matinding ulan. Lubog din ang Laguna. Ang tricycle driver na si Michael, ilang araw nang hindi makapasada. Nataas yung bahay, hindi po kami nakakabiyahe, hindi po kami makapaghanap buhay. Kasi hindi po makakababa yung tricycle gawa ng ba. Kasi halos lahat po ng relief dito, barado na eh. Kaya yung pinapagawa na po, inumpisa na po, sa tingin ko naman po, pag yun na nagawa, mag-solusyon ng dito. Pero ayon sa DPWH, ang Department of Public Works and Highways, bunsod din ito ng pagkasira ng kalikasan. Partikular ang pagkakalbo ng isang bahagi ng Mount Makiling na naging mainit na issue online. Iba yung level na ng pagbaha ngayon. Wala nang kontrol yung ating mundo eh. Kumbaga talagang mabilis na yung pagbaba ng tubig. Pero taliwas sa mga kumalat na kwento, wala raw quarry o mining sa Mount Makiling. Ayon sa local government unit ng Calamba, may permit ang subdivision. Approved na yan, I think, way back 2018. Yung lahat may ECC sila. Just so happen, hindi sila kagad-agad nakapag-develop dun sa lugar kasi because of the COVID-19. 2025, nag-start sila na magkaroon ng development dun sa lugar na yun. Gusto kong i-clarify na this is a privately owned property. Hindi po yan kasama doon sa pinoprotektahan natin na Makiling. Kung tatanungin mo naman kasi ang mga taga-Calamba, talagang very supportive kami sa pagpoprotect dyan sa Mount Makiling.
Meron ding kasalukuyang construction sa paanan ng bundok para naman sa isang resort. Matagal na resort to. So yung kanilang mga expansion, sigurado din naman may permit. Isa sa naging factor nito, siyempre, nung nagalaw yung terrain ng lupa ng bundok, ang expected natin, putik ang bababa kasi walang drainage system pa sa taas. So kaya ang daan niya ay sa kalsada. Kasi supposedly wala dapat expansion sa ngayon. Kasi nga, may moratorium. So na any development hindi dapat magkaroon sa ngayon. Samantala, sinuspindi muna ng local government unit ng Calamba ang operasyon ng subdivision. Hindi siguro sumunod sa patakaran na ibinigay sa kanila ng GAR. Kasi nung chinek yung siltation pan at yung catch basin, hindi sasapat talaga kung magpapatuloy ang buhos ng ulan. Dahil masyadong maliit. Lahat na ng major developments pinatigil. Kasi nakaka-contribute din yung mga resorts na pinubuo doon until such time na ma-identify na talagang maayos na yung mga drainage system. Magiging very, very strict talaga yung natin before a permit is given to dun sa mga developers. Mount Makiling as early as 1930, pre-noklama siya bilang forest reserve. Ito pong naturang project subdivision ay nasa labas. Pero hindi po dahilan na nasa labas siya na hindi niya i-comply yung mga kailangan pong requirements. Hindi lamang climate change lang ang pwede nating dahilan kung bakit tumataas ang baha. Ano ba ang ginagawa ng ating pamahalaan? Ang mandato talaga nila ay siguruhin na hindi mauulit ang ganitong mga matinding pagbaha. Samantala, sa Metro Manila, ano pa nga ba ang bago? Konting ulan? Baha. Kaya kung abutin ito, siyam-siyam. Sa topography ng Metro Manila, bahain talaga ito, parang planggana. Kumukolekta ng tubig mula sa mga bundok at napalibutan pa ng Laguna Lake at Manila Bay. Dinadaanan din ng malalaking ilog ng Marikina at Pasig. Ang mga tradisyonal na daluyan ng tubig noon o mga estero matagal na nawawala kung hindi man napasimentuhan na o napatag at naging bahagi ng kalsada. So pagka na-clog yung drainage channel, magiging makipot, hindi ganun kalakas yung daloy ng tubig papuntang Marikina River o kaya Pasig River papuntang Manila Bay. Nadidelay. At kapag na-delay, lalong bumabaha doon sa likod. Bagamat hindi tama na isisi sa basura lang ang mga pagbaha, hindi rin maitatangging hindi nakatutulong ito. Pinapalala pa nga nito ang problema. Hindi rin nakatulong ang reclamation ng Manila Bay. Paano pa kaya kung matutuloy ang mas marami pang reclamation projects? Narito po ako sa Vitas Pumping Station sa Tondo, kung saan po bumabagsak lahat ng tubig na naipon sa mga estero sa buong syudad ng Maynila, kasama na ang baha at basura. Itinayo ito taong 1994 at hanggang sa kasalukuyan, gumagana. Yun lang, sa tindi ng pagbaha sa mga nakalipas na taon at dekada, ang mga proyektong katulad nito tila hindi na sumasapat. So basically, ang ginagawa po nitong Vitas Pumping Station, hinihigop niya yung mga tubig na nanggaling po sa mga estero sa buong syudad ng Maynila. Yung meron silang mga makina, katulad ho no, para yung basura matanggal dun sa tubig para mas mabilis na mahigop yung tubig palabas ng Manila Bay. Sa dami rin ng basura, kailangan tanggalin nila yung mga basura para hindi rin makasira dun sa kanilang mga makina, dun sa pump. Kasi may mga nangyaring ganyan ng incidents in the past na yung basura naging sanhi ng pag-malfunction ng mga pump. Bagamat hindi lang naman basura ang sanhi ng pagbaha, contributing factor din ho siya, nakakapagpalala ng problema ng pagbaha. Para makatulong bawat isa sa atin, siguro mas tamang pagtapon ng basura o mag-recycle po tayo. Nagdeklara na ng state of calamity ang ilang local government unit dahil sa epekto ng bagyong Krising at hanging habaga. 10 mga syudad sa NCR o National Capital Region nagdeklara na ng state of calamity.
Sa kasagsagan ng ulan sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. May batang tinangal ng agos. At nahulog sa ginagawang manhole. Ang 3 taong gulang na si John Paulo. Ayan po, palubog. Kwento ng kanyang ama, susunduin sana niya ang isa pa niyang anak na naliligo noon sa ulan at hindi niya namalaya na sinundan pala siya ng kanyang bunso. Naglalakad po ako, anak ko sa mga susundin. Ang may sumigaw po na, bata. Pag-inom ko yung anak ko. Si John nadapa kaya mabilis na matangay ng rumaragas ang baha. Kinabahan po ako. Gusto ko talaga siyang iligtas. Iikot ako sa loob ng buong. Kaya hindi ako makahon. Gusto ko hanapin yung anak ko. Bumaba na po ako. Yun, nagsisigawan na. Wala na si Paulo patay na. Agad namang tinulungan ni na Bernie at Lauren J. na noon ay naliligo sa ulan. Hindi namin nakikita talaga yung sir. Buti nga kamo, lumutang yung palo. Hawakan yung damit. Pag angat namin sa bata, parang bagong panganak. Kala ko patay na po kasi hindi na siya kinausap ko po siya. Okay salita siya. Sabi niya, Mama, awa ng Diyos na buhay siya. Si Jmar at si John Paulo parehong nagtamo ng mga sugat. Parang nabugbog yung katawan. Check up ko ng bata. Ngayon, nilalagnat ko yung bata. Matindi rin ang sugat ng inang si Ceci sa mga pumuna. Yung sinasabi po nila, pinapayaan ko daw. Yung bata. Kaya po yung parang wala na pong kwentang magulang. Kaya yun po, sumasakit din po yung loob ko. Kasi gumagawa rin po ng paraan. Kahit po yung umuulan na po. May tumatawag po sa akin. Magpalaba, pinupuntahan ko, imbit-bit ko yung mga anak ko. Kaya yung sinasabi po nila, walang kwentang magulang. Ayun. Napakatagal ng problema ng baha sa ating bansa. Noong 1972, nangyari ang tinatawag nilang Great Luzon Flood. Tumagal ng araw o mahigit isang buwan dahil din sa pagsasanib puwersa ng mga sunod-sunod na bagyo at ng habagat. Gayong sabi ng Pangulo mismo, ang nangyayari ngayon ang tinatawag na new normal. This is not an extraordinary situation anymore. Do not think of it as a special situation. This is, I hate to use the overused phrase, but this is the new normal. Taon-taon tayong nakakaranas ng matinding pagbaha sa Kamaynilaan, as well as sa ibang mga bahagi ng Pilipinas. Palaki ng palaki actually yung gobyerno para sa flood control projects. Pero parang hindi ramdam kasi epekto ng mga flood control projects na ito. Palaki ng palaki yung budget para sa flood control, pero parang patinding pagbaha. Of course, merong mga ibang mga dahilan tulad ng climate change, pero sana man lang ay may flood control projects para hindi ganito kalala yung pagbaha sa Pilipinas. Kung pera o pondo ang pag-uusapan, limpak na ang napunta sa flood control projects. 332 billion pesos noon pang 2012 para sana sa
tinatawag nilang Metro Manila Flood Management Master Plan na matatapos daw sa 2035. Sinimula na raw ang proyekto mula 2017 sa tulong ng World Bank. Ang tanong, umusad ba hanggang nitong nakaraang taon? Inamin ng DPWH na mas mababa pa sa 30% ang natapos sa buong master plan kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas nung sinimulan ang proyekto sa makatuwid. Usad pagong. Ito sa NCR, nung last year, 2024, meron kaming 389 completed flood control projects na po. 2025, meron din na po kaming 62 projects completed na at ang iba dyan po ay ongoing pa po. We have CCTV all over Metro Manila na nakamonitor dun sa aming na-top na flood-prone areas to check or to verify kung ano yung sitwasyon talaga. Kada taon, tinatayang 255 billion pesos ang nakalaan para sa flood control programs. Sa bilyones na budget na nababanggit, ang tanong pa rin, gayong napakalaking pera ang napupunta sa dapat sanay solusyon. Bakit tila lamang tayong nalulubog? Well, sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address noong 2024, last year, na mahigit 5,000 flood control projects daw yung nakampleto na ng gobyerno. Pero nilinaw ito actually ng Public Works Secretary natin na marami sa mga proyekto na ito ay ongoing at hindi pa rin kompleto. Kailangan natin na magkaroon ng mas matinding scrutiny o pagtingin sa saan talaga nagagamit ang pera para sa flood control projects. Sir, sorry ha, I just have to ask this question again. Sabihin na naman, columnists, men on the streets will say, yung ginagastos for anti-flood projects na trillions of pesos, yan din yung isa sa mga sources of corruption. Ano ba masasabi niyo doon? Ito yung sinasabi nga na namin dito under the administration of the President now. Sabi nga niya, we are going to be very transparent and simple objective yung paggagawa natin ng flood control. And we have to determine after the where it is necessary to do yung local flood control projects. Because ang trust namin ngayon is to undertake the flood control management dito sa mga major river basin. Pinapa-update ni Presidente yung lahat ng master plans of all these river basins to adapt yung climate change phenomenon. Noon lamang nakaraang taon, tinanong ko ang isang mataas na opisyal ng DPWH kung bakit parang hindi naman nalulutas ang problema. Ang kanyang sagot. Tingin ko po ay hindi natin masasabing wala talaga, zero ang pagbaha dito sa Metro Manila. Kaya nga ang tinitignan ay gaano kabilis ang pagbaba ng baha. Gaano kabilis sila dadaloy palabas ng ating mga kailugan. Babahain po talaga tayo. Ang magagawa na lang natin, pabilisin yung pagbaba ng baha. Tama ho? Opo. Kung ganyang, huwag na raw nating asahan na masosolusyonan ang pagbaha. Pag-aralang mabuti ang mga proyekto, pabilisin ang paggawa, gawing tama at tapat ang pondo magamit sa solusyon at hindi lang bilang gatasan o pampayaman ilan. Lalo't sa nagbabagong panahon, isa ang Pilipinas sa sahod, marami pa, sakuna.